Napalaban na naman ang buntis, paggawa ng mga kakanin. 8 bilao kasi yung gagawin natin ngayon mga kumare. To ay order nga pala sa atin ng vlogger ng cakes dito sa Angono Rizal. Umorder siya ng 8 bilao na medium size. Kaya hindi ko na talaga tinanggihan kasi mga kumare, suki natin siya. Kaya naman ginrab natin yung orders. Kaya tara mga kumare, isahan na natin gumawa nitong mga kakanin sa may bilao. Nahulma na nga natin yung malagkit kaya ayan nilagyan na nga natin siya na toppings na latik dyan sa may ibabaw. At nahulma na rin pala natin yung biko or yung sinokmane na may kasamang niyog. At nilagyan na rin natin siya ng latik na budbod. At ito nga pala yung ating creamy maha blanca. Ayan at tinuhulma-hulma na natin siya. Pag maha pala mga kumare, kailangan mabilis talaga tayo naguhulma nito kasi mabilis talaga siyang tumitigas. Kaya kung ako sa inyo, pag mahang inyo niluluto ay paspasan nyo para naman maiwasan yung parang pagbako-bako ng itsura niya. Maganda kasi talaga sa maha kapag makinis siyang tignan, napaka-presentable niya talaga. Ayoko kasi talaga dun sa may maha blanca na parang bako-bako, yung hindi ba hinulma ng maayos. At isunod naman natin itong kumanoy o tinatawag na inuta. Yan pala yung kumanoy natin mga kumaring kaputrip. Ayan kung makikita nyo, itsura pala ay talaga namang nakakatakam na. At napaka-bestseller nga nito sa akin at yung ating bibingka sa latik at yung kalamay ube. Ito kasing kumanoy ay luto ng aking papa nung bata pa lang kami. Natutunan nga niya ito dito sa may Angono Rizal. Dahil sa Angono Rizal po talaga ginagawang kumanoy. Isunod naman natin itong kalamay ube na talaga namang napakatagal haluin. Promise kapag gumawa ka nito, ready mo talaga ang braso sa paghahalo dahil talaga lahat naman ay sasakit ang paa mo dahil sa pagtayo ng matagal. At ang braso mo sa paghahalo ng matagal at syempre yung kamay natin na binibigyan natin talaga ng pwersa ang paghahalo ang mga kakanin. Medyo malapit na nga tayong matapos kaya inuunti-unti ko na rin siya. Ginugupit-gupit ko na yung mga gilid niya para hindi naman ako masyadong marash mamaya kung sasabay-sabayin ko pa ba sila habang naluluto pa yung iba. Tinatanggal natin yung mga dahon sa may gilid ng ating kumanoy. Alam ko yung iba mapapaisip kung ano ba yung kumanoy. Ayan po ay giniling na galapong mga kumare. Kaya naman talaga kapag kumain ka niyan, mag-ready ka ng tsaa, kape, o mainit na tsokolate o gatas, ay tiyak naman talagang pabubusog ka. Kadalasan nga yan na nga yung hapunan ko kasi talaga namang mabigat po siya sa tiyan. Kaya kung gusto mong tumikim ng kumanoy, mag-PM ka na sa Rods Kakanin para naman matikman mo. Pinagmamalaking kakanin, isa sa pinagmamalaking kakanin dito sa amin sa Angono Rizal. Kaya naman mag-PM ka na kung hindi man kaagad-agad akong makapag-reply. Ay sana habaan mo pang iyong pasensya dahil po wala naman pong admin ng inyong kumaring kaputrip. Ako na rin po lahat. All around tayo mga kumare. At talaga naman pilit na pilit natin kinakaya lahat. Kaya talaga late na po talaga tayo nakakapag-reply sa ating mga customer. So ayan mga kumare, kung nakikita nyo, hinihiwa-hiwa na pala natin siya ng bite size para naman saktong-sakto sa mga bisita ni Marie Cakes. Talaga namang sakto lang yung pagkuha ng mga kakanin at hindi masayang kung mapalaki yung hiwa at hindi masayang doon sa may platito. At kaya naman naka-bite size lang yan dahil kapag nabitin ay pwede namang umulit ang mga bisita. Sa mga puntong ang yan, nakakaramdam na naman ako ng sakit ng balakang likod, pangangalay, dahil nga matagalang tayuan ka talaga dito kapag nagpeprepara ka ng mga ganito. Ayun nga, hindi na nga ako'y nakakaharap doon sa may kalan dahil nga umiiwas na nga tayo, mainitan yung ating tiyan dahil po tayo ay magse 7 months na pregnant na. Kaya naman talaga ang nakatutok na lang po sa kalan ay yung kapatid ko at yung asawa ko. Lahat naman po kami ay marunong dito sa kakanin na to dahil matagal na nga na po namin tong hanap buhay. Kaya wala talagang problema kung dito talaga ako nakatoka sa pag-aayos ng mga kakanin dahil gamay na rin naman po nila yung turo sa amin ng aming papa at ng aming mama. So ayan kung makikita nyo, tinaayos-ayos ko na rin pala tong kutsinta. Ay 100 pieces to mga kuma dahil siguro marami talagang bisita si Marie Cakes kaya napakarami talaga rin nung kakanin na in-order niya. Kaya yun nga, kapag ganito talaga yung negosyo mo, kailangan talaga i-ready mo yung katawan mo. Then wag mo talagang kakalimutan na magpahinga kapag katapos nitong mga ginawa mo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi talaga biro gumawa ng ganitong karami ng kakanin, ng mga gantong feelings talaga. Luna kapag talaga may okasyon, yung Pasko, New Year, grabe. Mo nga lang talaga mangkupan ng isang napakalaking pwesto para dun sa bagong taon at Pasko na yun ay talaga naman makakatanggap pa talaga ng sobrang daming order. Ang taon na lang ay limitado talaga yung tinatanggap naming mga pa-orders na kakanin. Dahil nga bukod doon, ilan lang yung kinukuha naming tao dahil nga masikip dito sa aming bahay. Pero naman na kami ng pwesto, pero syempre hindi yun sapat dahil talagang tindahan lang yun. Ngayon nga pinag-iisipan namin kung mag-aarkila ba kami talaga makakapagluto at talagang makakatanggap kami ng mas maraming order nang sa ganun ay makakuha ko ng marami. Pwede pang tumulong sa amin dito sa gawa ng mga kakanin na talaga naman. Dahil naniniwala talaga ako na kapag mas marami kayo ay mas maganda rin yung kitaan ng negosyo. Alin ang magbayad ka ng ilang katao ang mahalaga, yung customer mo at yung mga orders mo ay talaga
namang marami at na-accommodate mo talaga lahat ng gustong mag-order. Ayun nga, yung gusto ko yung tipong hindi na talaga ako tatanggi, tipong hindi ako magkakato, tanggap lang ng tanggap, tao na lang din ng tao yung kukunin mo para may katuwang ka dito sa aming maliit na business. Alam ko, kapag talaga nagdagdag ako ng tao, Pasko at bagong taon ng mas malaking pwesto at mas maluwag, grabe, sa tingin ko kayang-kaya ko nang kunin lahat ng pa-orders nyo. Alam nyo ba, since 2018 ay napakarami na talaga namin ginagawa pa-orders taon-taon. Kaya pa lang naman kami ay talaga namang nagtitinda kami ng kanin at kapag talaga Pasko at bagong taon ay napakarami talaga namin nilulutong kakanin at may mga leche plan pa nga talaya. Syempre, pumatok na rin yung online selling ba? Kaya nung 2017 na nagsimula kaming mag-upa ng pwesto dahil nga tumigil na sila mama at papa nung 2014 at kami na nga yung nagpatuloy nito. Ay talaga sinubukan ko yung online na talaga namang pumatok siya at nagulat na lang. Nagkaroon na ako ng mga customer. Una paunti-unti ay ganoon naman talaga. Pero kinatagalan nung pumasok yung 2018, nagulat na lang ako. Dumami yung mga umuulit ng order sa amin kapag okasyon, birthday, bagong taon, Pasko. Dumami na. Ikaw na nga lang yung tatanggi. Kaya yung 2018, 19, 20, 21, 22, tagal ko na rin nag-online selling. Hindi na rin biro. Yun yung mga pagod na binuhos mo doon. Dahil sabi ng papa ko, once na pinasok nyo yan, hanggang kalaban nyo dyan yung pagod at sakit ng katawan. Nung naranasan nga namin, tama nga ang papa ko. Sobra nga sa gabi kapag hihiga ka, yung sakit ng katawan yung kalaban mo. Akala mo madali lang kumita sa ganitong pamamaraan ng paghahanap buhay. Hindi kayo nagkakamali. Hindi po ganun kadaling kumita. Dahil talaga, pagod talaga yung aabutin mo. Pero kapag naman nabili mo yung mga bagay na gusto mo dahil sa pagninegosyo, nakakain kayo ng maayos ng pamilya mo, ay worth it lahat. Hindi mo na iisipin yung pagod. Pero syempre, dapat talaga wag na wag nating kakalimutan na bigyan natin ng pahinga ang ating mga katawan, isipan. Hindi lang talaga puro kahanap buhay. Kasi baliwala lahat ng pinaghirapan mo kung aabusuhin mo ang iyong sarili. Kaya po kami, minsan tumatanggap ako ng order. Minsan naman po talaga ay nagpapahinga kami. Wala sa akin, magsara kami ng tindahan 2 araw o 3 araw. Hindi ko pipilit yung aming mga sarili kung talagang pagod kami. Sa akin po talaga ay hindi ko po hahayaan na maabuso yung mga katawan namin dahil sandata po namin sa ganitong hanap buhay yung malakas na pangangatawan. Kaya payo ko lang po sa lahat ng nagninegosyo, wag na wag nyo pong aabusuhin ang inyong katawan. Wag na wag nyo pong pipilit yung katawan nyo. Isip nyo kung talagang pagod na kayo. Alam naman natin na ang pangarap natin ay lumago yung ating negosyo. Yes naman. Pero darating tayo dyan. Hindi kailangan ng puwersahan para dumating tayo dyan. Kahit na maliit o malaki pa yung meron ka ngayon, palagi kang magpapasalamat sa taas. Huwag na huwag mo yung kakalimutan. So, ang dami ko na naman na share. Ang dami ko na namang sinabi. Yung order sa atin ni Marie Cakes. 8 bilao pala yung mahapalita. Kumanoy biko, yung kalamay at bibing, yung ating puto na may salted egg, yung ating kutsinta. So, ayan. Maraming salamat sa iyo, Marie Cakes, sa pag-order mo ng mga kakanin sa amin. Nakakailang ulit ka na nga ng pag-order sa akin. At happy birthday pala sa napakaganda mong mother. Hindi nakakapagtaka kung saan ka nagmana. So, ayan. Happy birthday po sa inyo, madam. At maraming salamat ulit, Marie Cakes. So, ayun lang for today's video, mga kumaring kaputri. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!